eto daw po, may 5 biktima na mismong nagsumbong po mga kababayan sa PNP patungkol po sa ginagawang panghahalay mga kababayan nitong si Kibulok na kung saan yung isa sa mga nagsumbong nasa 12 anyos. Ibig sabihin mga kababayan, talagang target ni Kibuloy yung mga bagets, yung mga bata na talagang pagsamantalahan. So ngayon kung titingnan po natin itong balitang ito, talagang sinasabi dito mga kababayan kung gaano katindi yung pagkahayok sa laman, di umano nitong si Kibuloy mga kababayan na humantong pa sa point na 12 anyos, talagang pinatos pa niya mga kababayan. Ano po, so ito, pakinggan po natin na itong balita galing po sa News 5 Everywhere. I-play na po natin. Lumantad daw ang ilan pang nagpakilalang biktima rin umano ng pang-aabuso at pang-momolestya ni Pastor Apollo Kibuloy. Sa Davao City, 5 raw ang lumutang na biktima na dating miyembro umano ng KOJC. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Sa gitna ng paghahanap kay Pastor Apollo Kibuloy sa Kingdom of Jesus Christ Compound, dumami raw ang umano'y biktima na lumapit sa mga pulis para isumbong ang pang-aabusong naranasan nila mula sa pastor. Ang ilan sa kanila, mga menor de edad pa. May mga lumapit po sa PNP na nagsabi po na sila ay nabiktima. Alam niyo mga kababayan, may tawag dyan Di ba pagka yung isang tao ay mahilig sa mga bata, parang si Jay Guevara, may tawag dyan Ang tawag dyan mga kababayan, pedophile. Ano po, pedophile ang tawag sa ganyan? Yung ang tipong gusto laging pagnasan mga kababayan or gawa ng hindi maganda, abusuhin, yung mga bata sa madalit salita, matanda ka na, mahilig ka pang pumatol dun sa mga bata. Pedophile po yan mga kababayan ng pagkakaalam ko po dyan. Ano po, anyway, ipagpatuloy pa natin. Rin po ni Pastor Kibuloy. We are now in the process of coordinating with the SWDs because accordingly, some of the parents of those abused children were the ones who approached our police officer. Hindi na idinetalye ng Philippine National Police ang mga reklamo, pero 12 anyos daw ang pinakabata sa mga biktima. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Marbil, galing sa tinatawag na Inner Circle Pastorals ang ilan sa kanila, na kadalasan ay babaeng menor de edad. Inilahad umano ng mga biktima ang kanilang karanasan na nagpapakita raw ng nakababahalang pagmamanipula at pang-aabuso ni Kibuloy. Dagdag pa ni Marbil, simula pa lang ito ng pangangalap nila ng mga ebidensya para masigurong matibay ang mga kaso laban sa pastor. Kita nyo mga kababayan yung mga bata daw na ang edad ay nasa 12 anyos, talagang inilarawan, inilathala yung ginagawang pagmamanipula mga kababayan at saka yung ginagawang pang-aabuso nitong si Kibulok. So ngayon mga kababayan, talagang eto nga palang si Kibulok, talagang pasok sa banga nung sexual abuse mga kababayan at saka child abuse. Kasi unang-una kung titingnan po natin, talagang ang malimit na nagrereklamo laban dito kay Kibulok, talagang hindi basta mga kababaihan, kung hindi yung iba, talagang mga minor de edad pa, mga bata pa. So ngayon, pagka nagdemanda itong mga ito at tumibay yung ebidensya laban dito kay Kibulok, mahihirapan na siya mga kababayan na makalabas. So yung sinasabi ni Torion, di ba kung matatandaan nyo, malimit sabihin ni Torion, na mahina lang naman daw yung kaso. Napakahina daw nung kaso at kayang-kaya daw ipanalo mga kababayan. Kung lang daw, parang kung mag-a-appear lang, yung etong si Kibulok mga kababayan at kung iintindihin lang sila ng korte. So ngayon kung titingnan nating mabuti mga kababayan, ngayon ipagtanggol nitong si Torion yung kanyang kliyente na kung saan habang inaayos niya yung isang kaso ng kanyang kliyente, padagdag naman ng padagdag yung mga taong nagdidemanda laban po sa kanyang kliyente. Di ba magaling si Torion mga kababayan? Kayang-kaya niyang ipanalo ito kung talagang magaling siyang abogado. So anyway, ipagpatuloy pa natin. Dagdag pa ni Marbil, simula pa lang ito ng pangangalap nila ng mga ebidensya para masigurong matibay ang mga kaso laban sa pastor. Ayon naman kay Davao City Police Chief Colonel Hansel Marantan, may 5 ring biktima umano ng pangmomolestya ni Kibuloy na lumantad sa Davao City. Dati raw silang miyembro ng KOJC. There's no reason sa inyo na maging matakot pa. We understand na yung trauma na naibigay sa inyo for the past years, but this is your best time na makipagtulungan po sa amin. Vine-verify pa raw ng abogado ni Kibuloy ang pahayag na yan ni Marantan. Ipinagdarasal daw muna niya na maging maayos ang paghawak ng PNP sa investigasyon ng mga umano'y bagong kaso.
Nanindigan naman si Marbil na walang nilabag na batas o karapatang pantao ang PNP sa ginawa nilang pagtugis kay Kibuloy. Handa raw nilang harapin ni DILG Secretary Benhur Abalos ang reklamong malicious mischief na isinampa sa kanila ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Lahat po ng ginawa namin sa PNP within the bounds of the law. Hindi po kami above the law yung ginagawa namin. Tama! Samantala, naayos na ng Regional Trial Court ng Quezon City at Pasig City ang conflict sa schedule nila para sa arraignment o pagbasa ng sakdal kina Kibuloy at mga kapwa niya akusado. Mauunang basahan ng sakdal si Kibuloy alas 8:30 ng umaga para sa non-bailable na kasong qualified human trafficking ng Pasig RTC. Ipinag-utos ng korte na kailangan nilang personal na humarap doon. Pero dahil sa issue ng seguridad, pinag-uusapan ngayon ng PNP at legal counsel ng mga akusado kung gagawin na lang ito online. Alauna ng hapon naman, haharap sa arraignment sa QC-RTC si Kibuloy para sa kasong sexual at child abuse pero sa pamamagitan ng video conferencing. Bukod sa korte, inaayos na rin ng Senado ang pagharap ni Kibuloy sa kanilang hearing. Susulat na ako sa nauukol na korte para masigurong andito rin siya bilang pagsunod din sa standing. Ito talaga yung kaabang-abang mga kababayan eh. Etong pangyayaring ito yung kaabang-abang. Kasi dyan natin makikita kung gaano kayabang mga kababayan at katapang etong si Kibulok. Di ba marami siyang sinasabi? Kaya Senator Risa Hontiveros na kung ano-ano, na kung saan pinaratangan niya pa mga kababayan, na mistress etong si Senator Risa Hontiveros. So sabihin niya yan ng personal dito kay Senator Risa Hontiveros kapag ka nasa Senado na. Kung talaga na matapang siya mga kababayan at kung talagang hindi yabang yung sinasabi niya about dito kay Senator Risa Hontiveros. At saka ang isa pa dito mga kababayan, talagang habang patagal ng patagal at habang palalim ng palalim yung investigasyon patungkol sa mga kasalanan na ginawa nitong si Kibulok mga kababayan, talagang parami din ng parami yung mga tao na lumalantad at lumalabas na mga di umano ay naabuso nitong si Kibulok mga kababayan na mga dating miyembro nitong KOGC. So ngayon na nakakapagtaka kasi dito, laging sinasabi nitong mga taga KOGC mga kababayan na malinis yung kanilang pastor. Laging sinasabi mga kababayan nitong mga taga KOGC na wala naman daw ganyang pangyayari na nangyayari dyan po sa loob ng KOGC. Pero mga kababayan na nakakapagtaka dito, kung lagi nilang sinasabing malinis yung kanilang pastor at lagi nilang sinasabi na walang ganyang pang-aabuso na nangyayari sa KOGC, bakit padami ng padami yung mga tao na dating miyembro ng KOGC ang naglalabasan ngayon at yung iba mga minor de edad pa at inirereklamo etong kanilang pastor mga kababayan na di umano nang abuso po at nag-manipulate sa kanila mga kababayan. So ngayon, ito yung pinakamalaking challenge dito kay Torion. Ang harapin mga kababayan, yung mga demanda laban po sa kanyang kliyente. Ano po, dahil padami nga ng padami mga kababayan at patindi nga ng patindi yung mga demanda na ibinabato sa kanyang kliyente. Ano po, so anyway, ipagpatuloy pa natin. Warrant ng Senado para sa kanya. Marami kaming itatanong kay Apollo Kibuloy kung bakit talaga niya ginawa ang lahat ng ito. Kaugnay naman sa kustodiya ng pastor, hindi pabor si Justice Secretary Boying Remulla sa hiling ni Kibuloy na isailalim siya sa house arrest. Papayagan lang daw ito kung kusang sumuko ang akusado at hindi nito pinahirapan ang gobyerno sa pag-aresto. Kaya ito, talaga nasa korte yan. Marahil, may mga kaso rin kung nagkasakit, nagkaroon ng karamdaman, pinagbibigyan din magkaroon ng house arrest. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Kaya mga kababayan, dapat ngayon pa lang, talagang tibayan na ni Torion ang pagdepensa sa kanyang kliyente. Dahil mga kababayan, ang tingin ko dito, talagang habang dinidinig ni Kibuloy yung mga ibang demanda laban sa kanya, padami naman ng padami yung mga taong lumalabas ngayon na naglalakas ng loob para ireklamo etong si Kibuloy. Kaugnay ng pang-aabuso po niya sa nakaraan na kung saan sila yung nasa kapangyarihan mga kababayan. So sabi ko nga po sa inyo, lahat ng ginagawa ng mga to may kabayaran po ito sa huli. Lahat ng ginagawa nilang mali, pangtatapak, pang-aabuso sa ibang tao, yan po ay babalik at babalik po sa kanila mga kababayan. Mas matindi po yung karma sa kanila at nangyayari na nga ngayon na kung saan mga kababayan ang kamay ng batas pumaling na po sa kanila.
At dito sa ginagawang ito mga kababayan ng mga tao na naglalakas ng loob para idemanda etong si Kibulok, masasabi po natin na talagang ito na yung isang simula ng pag-usad ng hustisya na matagal nilang inaasam-asam na kung saan mga kababayan hindi lang sila makapagsalita nung mga panahon na si Duterte pa yung presidente dahil nga kaibigan ni Duterte etong si Kibulok. At ngayon mga kababayan, yung mga tao naglakas ng loob na magsalita dahil nararamdaman nila na ang batas natin ngayon ay pantay na. Mga kababayan, ang tingin sa mamamayang Pilipino na hindi porket mayaman ka, makakalusot ka na sa batas. Ano po? So ngayon, etong nangyari kay Kibuloy na ito, sana maging aral ito dun sa iba na ginagamit yung kanilang kapangyarihan para mang-abuso ng normal na mamamayang Pilipino. Ano po? So eto, mga kababayan, ang tingin ko dito, pagka itong usapin, mga kababayan, na patungkol kay Kibuloy ay hiniring sa Senado, mas lalo siyang madidiin dito. Bakit? Kasi unang-una, yung senador na magtatanong po sa kanya, hindi naman kasimbobo. Di umano mga kababayan, nitong si Bato de la Rosa. Yung senador na magtatanong sa kanya, yung senador mga kababayan na talagang may napatunayan na, which is etong si Senator Risa Hontiveros. So abangan natin mga kababayan, yung gagawing hearing ni Senator Risa Hontiveros patungkol po dito sa mga kasong kinakaharap nitong si Kibuloy at yung mga aligasyon laban dito kay Kibuloy.